Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinaka-importanting weather update natin ngayong araw ng Sabado, July 19, 2025. Patuloy na binabaybay ni Bagyong Krising ang extreme northern Luzon at nananatili ang kanyang lakas habang papalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility. May mga lugar pa rin na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 at 1. Kung gusto mo naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa ngayong umaga, ang sentro ng Bagyong Krising ay nakita sa layong 125 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 85 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na umaabot hanggang 115 kilometers per hour. Kumikilos ito pa kanluran-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour, habang ang malalakas na hangin nito ay sumasaklaw ng hanggang 600 kilometers mula sa gitna. Nasa ilalim ng signal number 2 ang mga lugar ng Batanes, hilagang bahagi ng Cagayan, Babuyan Islands, Ilocos Norte, hilaga at gitnang Apayao, at hilagang silangang bahagi ng Abra. Ibig sabihin nito, inaasahan ang mga hanging may bilis na 62 hanggang 88 kilometers per hour sa loob ng 24 hours. May posibilidad ng moderate damage, lalo na sa mga bubong at puno sa mga apektadong lugar. Sa kabilang banda, nasa signal number 1 ang natitirang bahagi ng Cagayan, hilagang Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao at Abra, buong Kalinga, Mountain Province, Ifugao, hilagang Benguet, Ilocos Sur, at hilagang La Union. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang hangin na mula 39 hanggang 61 kilometers per hour sa loob ng 36 hours. Bagamat mas mahina, posible pa rin itong magdulot ng baha, landslide o pagkasira sa mga pananim at istruktura. Ayon sa track at intensity outlook ng Pag-asa, inaasahan na magpapatuloy si Bagyong Krising sa kanyang west-northwest na direksyon patungo sa southern China at posibleng lumabas ng bansa mamayang hapon o gabi. Habang nasa loob pa ng bansa, inaasahang lalakas pa ito at aabot sa severe tropical storm category ngayong araw. Sa rainfall forecast ng Pag-asa, ngayong araw ng Sabado, inaasahan ang mahigit 200 millimeters na pag-ulan sa Apayao, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantalang 100 to 200 millimeters naman ang posibleng maranasan sa Cagayan, Batanes, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, La Union, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Palawan, Occidental Mindoro at Antique. 50 to 100 millimeters naman ang pag-ulan sa Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Metro Manila, Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Siquijor, Negros Occidental at Negros Oriental. Bukas, July 20, inaasahan pa rin ang malalakas na ulan, 100 to 200 millimeters sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters naman sa Ilocos Norte, Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Antique at Aklan. Pagsapit ng Lunes, July 21, 50 to 100 millimeters ng ulan ang posibleng maranasan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Maging mapagmatsyag sa mga bulubunduking lugar dahil mas mataas ang tsansa ng landslide o pagguho ng lupa kung basa na ang lupa sa mga nagdaang ulan. Ayon pa sa Tropical Cyclone Threat Potential ng Pag-asa, ngayong week 1 July 18 hanggang July 25, inaasahang lalabas na si Bagyong Krising sa bansa. Ngunit may posibilidad na mabuo ang isang bagong low pressure area sa may norte na maaring maging isang ganap na bagyo. Sa week 2 naman, July 26 to 31, inaasahan pa ang dalawa pang posibleng sistema, isa sa northeastern at isa sa northwestern boundary ng PR. Ayon sa European model, pagkalagpas ni Bagyong Krising, may isa pang bagyo na maaring mabuo sa loob ng PAR sa may North Luzon, pati na rin sa silangan at kanlurang bahagi ng bansa. Siguradong ito ay magpapalakas ng southwest monsoon at magdadala ng mas maraming ulan sa mga susunod na araw. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagbabantay sa mga update ng panahon. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga real-time na ulat. Maraming salamat sa inyong panonood.